umaga mga bata. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula, may mga alituntunin muna ako na dapat ninyong sundin sa loob ng ating klase. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Maliwanag ba? Okay. Ngayon, mga bata, ano nga ulit ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Tama, tungkol sa pagsasaayos ng sirang kasuotan. Bago yan, may larawan ako na ipapakita sa inyo. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, mga damit. Ano ang napansin ninyo sa mga damit na ito? Tama, marumi ang mga damit. Ang mga damit na ito, kapag marumi ang ating kasuotan, hindi maganda sa paningin at maaring pagmulan ng bakterya o sakit. Paano ninyo nilalaban ang inyong mga damit sa bahay? Magaling! Iba-iba ang paraan natin sa paglalaba, pero pari-pariho ang layunin na mapanatiling malinis at mabango ang ating damit. Alam ba ninyo kung bakit mahalagang paghiwalayin ang puti at di kulay na damit? Tama! Mahalagang paghiwalayin ang puti at di kulay na damit dahil kapag pinagsama ang mga ito, pwedeng kumapit ang kulay ng may kulay na damit sa puti. Kaya magmukhang may mancha. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Ngayong araw ay tatalakayin natin tungkol sa wastong paraan ng paglalaba. Bago yan, may mga layunin ako dito na dapat ninyong makamtan pagkatapos ng ating klase. Pagkibasa ng sabay-sabay mga bata. Okay. Mayroon pa ba kayong mga katanungan mga bata? Bago tayo maglaba, ano kaya ang unang dapat natin gawin? Tama! Kapag pinagsama natin ang puti at may kulay, maaaring kumapit ang mga kulay ng damit sa puti. Kaya ito naging madilaw o mamamantsa. Ngayon, ano ang unang dapat gawin bago maglaba? Tama, dapat nating paghiwalayin upang hindi magsama ang kulay sa puting damit. Ngayon, bakit mahalagang paghiwalayin ang mga ito? Magaling! Kapag magkasama, maaring kumapit ang kulay sa puti. Ngayon, ano ang mangyayari kung ipagsasabay natin ang puti at may kulay? Tama, kaya dapat laging maghiwalay bago maglaba. Ano ang susunod na hakbang pagkatapos paghiwalayin ang mga damit? Mahusay! Ang pagbabad ay nakatutulong para lumambot ang dumi sa damit. Ngayon, bakit mahalaga o bakit banlawan ng maigi? Tama! Ang maayos na banlaw ay nagdudulot ng kalinisan at kabanguhan. Ngayon, ano ang huling hakbang sa paglalaba? Magaling! Kapag maayos ang pagsasampay, hindi mababaho at malilinis ang ating damit. Ngayon, naiintindihan ba ninyo mga bata kung ano ang wastong paraan sa paglalaba? Ngayon, bakit ito mahalagang gawin ng tamang paraan ang paglalaba? Tama, mahalaga ang paraan
or ang tamang paraan ng paglalaba upang mapanatiling malinis at maayos ang kasuotan, maiwasan ang sakit at mapangalagaan ang kalinisan ng buong pamilya. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay maglalagay ng puting damit sa isang palanggana at sa pangalawang pangkat naman ay maglagay ng may kulay na damit sa isa pang palanggana. Ngayon, ito ay unang pangkat at pangalawang pangkat. Gagawa kayo ng eksena kung saan ipapakita ninyo kung paano o kung anong wastong paraan ng paglalaba. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para mag-practice at tapos mag-perform sa harap ng klase. Pero bago yan, ang pagtatanghal ay bibigyang pansin gamit ang rubrics na ito. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Okay. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Okay, kung ganon, ako naman ay may mga katanungan para sa inyo. Ano nga ulit ang paksa ng ating tinalakay ngayong umaga? Magaling. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay kung ano ang wastong paraan ng paglalaba? Magaling. Tama ang inyong mga sagot. Ang wastong paraan ng paglalaba ay ang pagsunod sa tamang hakbang. Una, paghiwalayin ang puti at may kulay. Ikalawa, ibabad sa sabon. At ikatlo, kusutin at banlawan at isampay sa malinis na lugar. Ngayon, kumuha kayo ng ballpen. Ngayon, naiintindihan ba ninyo mga bata? Kaya ngayon, kumuha kayo ng ballpen at sagutan ang aking ibibigay na pasulit. Tapos na pa kayo mga bata? Ipakipasa dito sa harapan. Magsitayo ang lahat. Paalam mga bata.